25, verse 1. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness, for you have done wonderful things, and you have planned things long time ago. Isaiah 25, verse 1. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastor Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongko and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Brother Gary and Sister Christine Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Mizuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Buatis Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Ijiran, Sister Trisha, Rixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orpha, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Melly Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Pukuhan and Sister Nancy, Maulawan Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Alodora Medina, Nanay Lino Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Francis Pineda, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benesano, Sister Baby Orsabe and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Sister Roderidia Parel, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne B. Ragosante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Togade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Mapalang, Sister Meth Balahadia, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z. Reynosa, Brother Rinaldo Moreno and Family, Sister Jean Baby Chino and Baby Chin Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny V. Dayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, ang aking mga kapatid sa Iglesia ng Pied, at gayon din po sa inyo, mga kapatid ko sa Iglesia ng Pasong Tamo, gayon din po sa inyo na patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. At ngayon pong gabi ay gabi po ng ating panalanginan, at muli po ay magbabahagi ako sa inyo ng salita ng Panginoon.
Ito po ay mababasa natin sa Hebreo chapter 13 sa verse 14. Ganito po ang sinasabi, sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Kaya nga po, ang paksa natin ngayong gabi ay hanapin ang bayang darating. Hanapin. Ito pong sinasabing bayan na darating ay ito po yung langit na bayan. Ang langit na bayan na ninanasa natin ay ito po yung buhay na walang hanggan na inilaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa atin na mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya na Siya ay ating ginawang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, ang bayan darating, ito po yung langit na bayan. At paano po natin hahanapin ang langit na bayan? Mababasa po natin dito sa Colossus chapter 3, verse 1 hanggang 2. Ang sabi po rito, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. At sa verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, wag sa mga bagay nasa ibabaw ng lupa. Kaya nga po, ang bayan na darating ay ito itong sinasabi ni Pablo, hanapin natin ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. At ito naman ay masusumpungan natin sa ating palagi ang pakikipag-ugnay sa Kanya, sa ating pananalangin, na ating madadama ang presensya ni Kristo habang tayo ay patuloy na nakikipag-ugnay sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. At dito po sa verse 2, dito po sa Colossus 3, sa verse 2, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, wag sa mga bagay nasa ibabaw ng lupa. So kung tayo ay taga-langit na iniisip natin na tayo ang pinaglaanan ng Panginoon ng langit na bayan, dapat, ang sabi ni Pablo, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, wag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya nga, kung nakapirme ang ating isipan sa mga bagay na nasa itaas, yun po yung sinasabing na nasa itaas, ito yung langit na sinasabing kailangan ay nakapirme, nakapix ang ating mga pag-iisip, nakalagak lagi sa mga bagay nasa itaas, wag sa mga bagay nasa ibabaw ng lupa. Alam nyo, pagka nalagak ang ating pag-iisip sa mga bagay na panlupa, ay hindi natin lubusang hahanapin ang mga bagay na nasa itaas. Kasi pag ang pag-iisip natin nasa ibabaw ng lupa ay puro panlupa, puro pansamantala lamang ang hahanapin natin. Pero kung ang ating pag-iisip, ang sinasabi ni Pablo, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, wag sa ibabaw, wag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya nga po, mga kapatid, ay kung tunay na ating hinahanap at nasumpungan ng langit na bayan, ang ating pag-iisip nakalagak sa mga bagay na nasa itaas. At kapag ang ating pag-iisip ay nakalagak sa mga bagay na nasa itaas, nakasentro ang ating puso't isipan sa pangwalang hanggan. At dahil tayo ay binigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, huwag po nating kalilimutan. Ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay nasa ibabaw ng lupa. Kasi po, sa ibabaw ng lupa, narito po ang lahat ng mga kalayawan ng sanglibutan. At dito po tayo malalayo sa Panginoon kapag ang ating isip ay nalagak sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya nga po, ulitin ko, ang ating paksa ay hanapin ang bayang darating at ito po ang langit na bayan. At ito'y masusumpungan natin sa pamamagitan ng sinasabi dito sa Colossus 3:1 hanggang 2.
Kung kayo'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. At pangalawa, sa verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay nasa itaas, huwag sa mga bagay nasa ibabaw ng lupa. Ito po yung tagalangit. Ito po yung hinanap ang bayan na darating. Ito po yung inilalaan ang kanyang buhay sa langit na bayan. Kaya nga po mga kapatid, sa panahong ito ay huwag natin ilalagak ang ating pag-iisip sa mga bagay na panlupa. At tiyak na malalayo tayo sa Panginoon. At tiyak na tayo ay hahanapin natin ang kalayawan, ang mga bagay na lumilipas. Kaya nga dito ay aking bibigyan diin ang Colossus 3:2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Nasulat sa banal na aklat kung paano natin nahanapin ang langit na bayan. Nasulat sa banal na aklat kung saan natin ilalagak ang ating pag-iisip. Nasulat sa banal na aklat upang tayo'y magpahalaga sa walang hanggang buhay, sapagat ang buhay natin dito ay pansamantala lamang. At tayong mga anak ng Diyos na tunay na tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ang inilaan sa ating ng Panginoon, langit na bayan. Kaya mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin siya sapagkat ang Kanyang salita ay tapat at tunay. Ang Kanyang salita ay makapangyarihan magpakailanman. At lagi nating isipin, ang ating pag-iisip ay laging nakalagak sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Upang anumang oras, anumang araw ay nakahanda tayo sa langit, sa bayan na darating, ang langit na bayan, inilaan ng Diyos sa mga tumanggap at sumampalataya at nanatili sa Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa inyo sapagkat nagbibigay kayo ng banal na salita upang aming isipin, pahalagahan, panatilihan ang langit na bayan sapagkat ang buhay namin dito ay pansamantala lamang. Kaya nga ang inyong mga itinuturo sa amin, hanapin namin ang bayan darating. Ilagak namin ang aming pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay nasa ibabaw ng lupa. Pagpalain niyo ang mga kapatiran sa Iglesia ng Piel. Tulungan niyo po kaming magkakapatid. Magkaisa kami ng Espiritu na ang salitang ito ay aming pagtiwalaan upang magkaisa kami. Ito ay panatilihan namin na ang aming mga pag-iisip ay nakalagak sa mga bagay na nasa itaas. Ano man ang pangailangan ng aking mga kapatid sa Iglesia ng Piel, ang nangihina ay palakasin ninyo at ang mga nakalilimot, paalalahanan ninyo at pagpalain nyo ang inyong lingkod na si Pastor Sam na nangangasiwa at nangangalaga sa Iglesia ng Piel. Umaasa nga po ako na tutulungan nyo kami magkaisa ng Espiritu na ang aming pag-iisip ay nakalagak sa mga bagay na nasa itaas. Pagpalain nyo rin ang mga kapatiran, lalo na ang may mga karamdaman. Amang banal, dagdagan ninyo ang pananampalataya ng mga kapatid na ngayon ay nasa malubhang karamdaman at alam nyo, Ama, kung sino-sino sila. Kayo po, Panginoon, ang maging pag-asa. Pagtiwalaan na ang kapangyarihan ninyo ay magpakailanman. Ang habag nyo'y hindi nauubos upang sila'y dala ng kagalingan at kagamutan, upang sila'y abutin sa bawat biyayang pangailangan. Pagpalain nyo mga kapatiran, maging sa Iglesia ng Pastantamo, at ang mga pangailangan ng bawat sa amin, abutin nyo kami. Lalo na ang mga bagay na nasa itaas, tulungan nyo kami. Magkaisa kami ng Espiritu. Malagak ang aming pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, sa mga bagay na panlangit, upang lahat kami
magkakapatid sa Iglesia ng Piel, Iglesia ng Pasong ay maging handa sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, kami maging handa sa inyong nalalapit na pagbabalik. Ama, ang lahat ng ito ay aking hinihingi at aking ipinagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The sunset, oh blissful morning, when with our Savior heaven's just begun. Earth's toiling ended, oh glorious dawning, beyond the sunset, when day is done. Beyond the sunset, no clouds will gather, no storms will threaten, no fears annoy. Oh, day of gladness, oh, day unending, beyond the sunset, eternal joy. Beyond the sunset, ahead will guide me to God the Father, whom I adore. His glorious presence, His words of welcome will be my portion on that fair shore. Beyond the sunset, oh glad reunion with our dear loved ones who've gone before. In that fair homeland, we'll know no parting. Beyond the sunset, forevermore. Beyond the sunset.